Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Tunay na kung sino man ang iniligaw ni Allah sa Islam at hindi niya masumpungan ng Islam ay walang makapaggagabay sa Kanya maliban na lamang kay Allah. At kung sino man ang ginabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya maliban na lamang kung ito ay pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at ang kanyang huling propeta. Tunay na ako ay sumasaksi na nagampanan niya ang kanyang amanang pinagkatiwala sa kanya ni Allah dito sa mundong ito. At binigyan niya ng payo ang umma na ito. At tunay na siya ay nakibaka hanggang sa siya ay datnan ng kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, alamin po natin na ang pinakamainam na hadith o di kaya ang salita ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah o ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasama sa lahat ng gawain ay ang lahat ng pagbabago sa ating relihiyon. At ang lahat ng pagbabago dito sa ating relihiyon ay pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw, tunay na ito ay sa impyerno ang kanyang patutunguhan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at baunin po natin yung pagkatakot sapagkat ang pagkatakot, ito ang pinakamainam na mababaon ng isang tao sa kabilang buhay. Gaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot at huwag na huwag kayong papayag nga kayo ay madatnan ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. At kanya pang sinabi sa marangal na Quran, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para doon sa kabilang buhay. At sinabi pa niya, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng pawang katotohanan nang sa gayon aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nasabi sa isang narration ng tumpak na hadith. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun a'dilun wa syabun nash'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqalat inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu. Rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Sa isang tumpak na hadith na ito ay ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, 7 uri ng tao ang kanyang pasisilungin sa araw na walang silong maliban sa kanyang silong. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Abu Hurairah, 7 uri ng tao, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 uri ng tao ang kanyang pasisilungin sa araw na walang silong maliban sa kanyang silong. Ang tinutukoy ditong silong sa Arabic ay dhil, ay ito ay isang pangyayari sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Isang tagpo at isang yugto sa araw ng muling pagkabuhay. Anong yugto ito at anong tagpo ito? Sa araw na ang lahat ng tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumun nas li rabbil alamin. Sa araw na ang lahat ng tao ay bubuhayin at tatayo upang humarap sa kanilang Panginoon. Pagkabuhay ng lahat ng tao, ang unang tagpo ay mamamatay ang lahat ng tao, at ang pangalawang pag-ihip ng trompeta ay mabubuhay ang lahat ng tao, at sila ay gagabayan tungo sa isang lugar. Ang tawag sa lugar na yan ay Ardul Mahsyar, o yung tinatawag na lupa na kung saan dito bubuhay ng muli at dito iipunin ng muli ni Allah ang lahat ng tao, mula sa unang nabuhay na tao hanggang sa pinakahuling mamamatay na tao ay bubuhayin ni Allah, at sila ay mapupunta sa isang lugar lamang at mag-iipon-ipon sila doon. At sa araw na yaon, napakainit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bakit kailangan ng tao sa araw na yaon ng silong? Sa araw na yon na sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay darating yung panahon na sobrang init pagkabuhay ng mga tao. Bakit? Ang unang dahilan kung bakit mainit sa araw na yaon ay lalapit ang araw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalapit ang araw sa mga tao na halos isang dangkal na lang ang pagitan nito, o isang dipa na lang ang pagitan nito sa pagitan ng araw at pagitan ng tao. Imagine niyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ang araw na hindi natin matiis, kung ito ay nasa kalagitnaan ng tanghali, ang kanyang init ay lalapit sa atin ng halos isang dipa o isang tangkal lang ang layo nito sa atin. Yun ang unang sitwasyon kung bakit kailangan natin ng silong. Lalapit ang araw na halos isang tangkal lang sa tao. Sa araw na yaon na ang lahat ng tao ay nandudoon sa isang lugar. Pangalawang init, bukod sa init ng araw, ay ang init ng pagdating ng impyerno. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waji'a yawma idhim bi jahannam. At sa araw na yaon ay darating ang impyerno o yung jahannam. Init ng araw, init ng impyernong darating, at init na nagmumula sa mga tao, sa katawan ng mga tao dahil sila ay nagsisiksikan. Sila ay nandyan lamang sa isang lugar. Kaya naman, sa sobrang init sa panahon na yan, ang lahat ng tao ay maghahanap kanya-kanya ng masisilungan. Ngunit sa araw na yaon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay walang bundok, walang building, walang puno ng kahoy o walang sasakyan o ano pa mang po pwede mong itakip sa iyong katawan upang maibsan yung iyong init na mararamdaman. Sapagkat ito ay ang araw ng pagtutuos. Ito ay araw ng paghuhukom na kung saan huhusgahan ang mga tao. Kaya naman sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit may isang silong lamang na maaaring silungan ng isang tao. Sabi sa isang narration ng hadith, sabatun yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi. Sa araw na kung saan pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 7 uri ng tao sa silong at sa lilim ng kanyang arsh, ng kanyang trono. So ang trono ni Allah, ang tanging magbibigay ng silong at ng lamig sa sino mang naghahanap upang siya ay makasilong sa lilim na ito. At
hindi lahat ng tao ay makakasilong sa lilim na ito sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad, 7 uri lang ng tao ang pasisilungin ni Allah. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa 7 uri ng tao na ito. Amin ya Rabbal Alamin. Ngunit sinabi ng mga scholars natin, ang nabanggit sa hadith na ito ay 7 uri ng tao, ngunit kung ating sasaliksikin ang buong mga sinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa silong ni Allah at kung sino ang mga pasisilungin, ay umaabot ito sa hanggang sa 20 uri ng tao na pasisilungin ni Allah. Ganon kahalaga ang silong na yan. Ang lahat ng tao na hindi makakasilong sa trono ni Allah ay magpapawis ng sobrang pawis. Ayon sa isang narration ng hadith, arak, magpapawis sila ng sobrang pawis. Sinabi ng mga scholars natin sa paliwanag ng hadith na ito, magpapawis ang tao hanggang sa kanyang paa. May mga taong magpapawis, ang kanilang pawis ay hanggang sa kanilang tuhod, meron hanggang sa kanilang bewang, meron hanggang sa kanilang dibdib, meron hanggang sa kanilang bunganga, meron hanggang sa kanilang ilong, at meron hanggang sa kanilang tenga, at merong mga tao na sila ay lunod sa kanilang mga pawis. At ano ang dahilan kung bakit magpapawis ang isang tao? At ano ang basihan sa dami ng pawis na mangyayari sa iyo? Ang sabi ng mga scholars natin, nakadepende ang dami ng pawis na lalabas sa iyo sa dami ng kasalanan na nagawa mo dito sa mundo. Wa na'udhu billahi min dhalik. Mas marami kang kasalanan, kung punong-puno ka ng kasalanan, malamang lunod ka sa pawis sa araw na yaon. Sa araw na kailangan mo pa naman ng masisilungan, ngunit sa sobrang dami ng kasalanan mo, bukod sa hindi ka makakasilong, ay magpapawis ka ng sobrang pawis na baka malunod ka pa sa iyong pawis. Ganon kahalaga yung araw na yaon na makahanap ka ng masisilungan. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad, dahil sa kahalagahan nito, may 7 uri lamang na tao na pasisilungin si Allah. Hindi lahat ng tao makakasilong dito sa araw na yaon. Ano ang pinakaunang uri ng tao? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun. Ang unang uri ng taong makakasilong sa trono ni Allah ay ang isang imam, pinuno na makatarungan. Sapagkat sa Islam, kapag ang pinuno ay isang makatarungan, magiging makatarungan ang paghahatol niya sa kanyang nasasakupan. At kapag naging makatarungan ang paghatol niya sa kanyang nasasakupan, magiging maayos ang pagpapatupad niya ng batas ng Islam at magiging maayos ang pamayanan ng Muslim. Kaya naman, mas malaki ang responsibilidad ng imam sapagkat dito rin nakasalalay sa kanya, malaki ang kanyang reward na makukuha kay Allah. Ngunit malaki rin ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Ang imam na tinutukoy dito na makatarungan, hindi yung kapag ang nakagawa ng kasalanan ay kamag-anak niya, ay hindi niya ipapatupad ang batas sapagkat kamag-anak niya. Hindi yung isang makatarungan na leader o imam, hindi yung nakagawa ng kasalanan, ang isang tao, ngunit binigyan siya ng malaking halaga, ay hindi niya na ipinatupad yung batas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamakatarungan sa lahat ng mga makatarungang leader, kapatid sa pananampalatayang Islam. Merong isang tagpo sa araw, sa unang panahon, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na merong isang tao na nagkasala. At lumapit siya doon sa isang sahaba na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, sabihin mo kay Propeta Muhammad, baka pwede namang hindi na lang ako parusahan. Kasi alam niya yung tao na yon, malapit kay Propeta Muhammad, kapag kinausap niya si Propeta Muhammad, baka mabawasan yung kanyang parusa na ibibigay sa kanya. Nung lumapit ito kay Propeta Muhammad sa salam na sahaba, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumula yung kanyang muka. Sabi niya sa sahaba na yun, ikaw ba ay namamagitan sa isang kasalanan na hudud? Atashfa'u min haddin min hududillah? Ikaw ba ay
namamagitan sa isang tao na nakagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kukuhanin mo yung karapatan ni Allah na iparusa dyan sa tao na yan. Sabi niya, wallahi, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, law anna Fatimatan bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman kay Allah, kung si Fatima na anak ni Muhammad ay nagnakaw, ay puputulin ko ang kanyang kamay. Sapagkat kailanman ang pagiging hindi makatarungan ay ang nagsasanhi ng napakaraming problema sa lipunan. Tingnan na lang natin ang kapanahunan natin ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakaraming mga leader ng Muslim, napakaraming mayayaman na Muslim, napakamaraming maimpluwensyang Muslim, pero ang Muslim walang lakas. Bakit? Isa sa kadahilanan sapagkat walang katarungan sa mga tao na umiiral. Walang makatarungan o walang katarungan sa mga tao na binigyan ni Allah ng kapangyarihan. Kaya ang unang pasisilugin ni Allah sa araw na yaon, yung imam na naging makatarungan. Hindi lang naman imam yung imam ng sala. Maaari kang makapasok sa katangian na ito kung ikaw ay isa, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay pastol at lahat kayo ay may pananagutan sa inyong pinapastol. Kung ikaw ay ang isang ustad o ikaw ay isang namumuno sa isang lugar, may tuturing kang leader. Kung meron kang mga trabahante sa paligid mo na under sa'yo at ikaw ang namumuno dyan, maaaring mapasok ka dito sa pagiging makatarungan ng isang pinuno. Ang pinakasimple na lang sa lahat, kung ikaw, lahat naman siguro tayo ay may pamilya. Ang tatay, ang padre di pamilya ay ang imam sa kanyang pamilya. Subukan mo tingnan ng iyong sarili kung papaano mo ipinapatupad ang batas sa iyong pamilya. Lalong-lalo na kung ikaw ay may maraming pamilya, may maraming anak. Paano ka nagiging makatarungan sa iyong mga anak? O meron kang favoritism sa iyong mga anak? Sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kamag-anak mo, ikaw ay in charge. Ikaw ay may pananagutan, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya maging makatarungan ka kung ikaw ay binigyan ng responsibilidad upang ikaw ay mapabilang sa sinabi ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad na pasisilungin ni Allah sa araw na yaon. Ang unang tao ay ang imam na makatarungan. So hindi lahat ng tao pwedeng maging imam na makatarungan. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, ang pangalawang uri ng tao ay ang isang binata o binatilyo na siya ay lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay syabun na siya fi ibadatillah. Ang isang binatilyo na lumaki siya mula pagkabata niya hanggang sa paglaki niya, hindi siya na-expose sa makamakabundong bagay at mga kasalanan, kundi siya ay lumaki lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa atin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lumaki sa ganitong uri ng paglaki mula simula hanggang paglaki natin, o kabaliktaran, kapatid sa pananampalatayang Islam. Allahul musta'an. Pangatlo, warajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ang pangatlong uri ng tao ay dalawang lalaki na nagkikita at naghihiwalay, at ang dahilan ng kanilang pagkikita at paghihiwalay ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil may kailangan ka doon at kailangan mong mangutang kaya pupunta ka doon, makikipagkita ka. Bakit kayo magkikita? Kasi meron kaming usapan tungkol sa business, kailangan ma-close yung deal namin sa business. Hindi ganon. Pupunta ka sa isang lugar, ang dahilan ng pagpunta mo, hindi personal, hindi business, hindi politika, kundi ito ay para kay Allah, pagmamahal mo para sa Kanya. Kaya naman sa Islam, isang karapatan ng kapatid mong Muslim kapag siya ay may sakit, kakilala mo man yan o hindi, ay karapatan niyang dalawin mo siya kapag siya ay mayroong sakit. Kahit ang Propeta Muhammad, ang isang Hudyo na bata
na hindi pa Muslim ay dinalaw niya nung narinig niyang may sakit. Kapatid sa pananampalatayang Islam. Nagkikita at naghihiwalay, walang personal na pinag-uusapan kundi ang hindi chismis ang pinag-uusapan, hindi politika ang pinag-uusapan kundi Islam at ang pagmamahal lamang ang dahilan kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila nagkikita at naghihiwalay. Pang-apat, kapatid sa pananampalatayang Islam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, at ang isang lalaki na ang kanyang puso ay nakasabit sa masjid. Anong ibig sabihin ng isang taong o ang isang lalaki na ang kanyang puso ay nakasabit sa masjid? Ang ibig sabihin, kapatid sa pananampalatayang Islam, isang lalaki na parati na lang kapag siya ay nawawala sa masjid, kahit nasa labas na siya ng masjid, ang iniisip niya pa rin yung masjid. Na parang naka-attach dito sa masjid yung kanyang puso. Nakasabit sa masjid. Anong iniisip niya? Pag nawala siya sa masjid, ang iniisip niya, nag-adan na ba? Oras na ba ng sala? Nag-ikama na kaya sila? Hindi kaya ako late sa sala? Yun ang ibig sabihin nun. Ilan sa mga tao ngayon, Allahul Musta'an, kapag dumarating na yung malapit na yung oras ng sala, imbis na excited sila na magsasala na sila, parang pahirap. Ang business ko, magsasara na naman. Ha? Magsasala, maapektuhan yung business ko sapagkat magsasala na naman ako. Diba? May mga taong ganon. Kaya naman sa gitnang silangan sa Saudi Arabia, iisa na lang ang isang lugar na lang. Sa Saudi Arabia, ilang lugar na lamang ang nagpapatupad na kapag oras ng adhan at ng sala, sarado ang lahat ng establishmento. Sarado ang lahat ng establishmento. Bakit? Unahin mo si Allah sapagkat si Allah ang magbibigay sa iyo ng biyaya at gantimpala ng rizq. Na kanino ba ang pagbibigay ng kayamanan at ng rizq? Galing kay Allah. Diba? Tapos lalayo ka sa Kanya at sasabihin mong mag-overtime ka sa trabaho mo, mag-overtime ka sa pagbukas ng iyong tindahan sapagkat gusto mong kumita ng mas malaki. Kanino ba nang galing ang kita? Galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mong kalulugdan ka ni Allah kahit magalit ang mga tao. Dahil kapag si Allah ang nalugod sa iyo, eventually ang mga taong nagagalit sa iyo pagdating ng panahon, malulugod din sila sa iyo. Pero kapag ginalit mo si Allah, pinagpalit mo siya dahil sa ikalulugod ng mga tao, sa umpisa malulugod sa iyo ang mga tao, matutuwa sa iyo ang mga tao. Pero pagdating ng panahon, ang tao na nalulugod sa iyo dahil si Allah ang may hawak sa lahat ng bagay, ay hindi na rin sila malulugod sa iyo at magagalit din sila sa iyo. Kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lalaking ito, ang kanyang puso ay laging nasa masjid. Kabilang siya sa mga taong pasisilungin sa araw na yon. Panglima, kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang lalaki na inimbitahan ng isang babae na ang babaeng ito ay may katungkulan at kapangyarihan sa lipunan. At magandang babae sa isang lugar na walang nakakita sa kanila, na gumawa ng haram o ng zina, pero dahil ang lalaking ito ay may takot kay Allah, sinabi niya, inni akhafullah. Hindi ko gagawin yan sapagkat ako ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang kaya sa atin ang makakapasa sa pagsubok na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Inibitahan kang magzina ng isang babaeng may kapangyarihan. Sabihin na natin, anak halimbawa ng mayor, anak halimbawa ng kung sino mang maimpluwensyang tao, magandang babae, at sa isang lugar na walang nakakita sa inyo na gumawa ng zina. Sino ang tatanggi dito? Walang tatanggi dito maliban sa taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman bilang pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sa ganitong uri ng tao ay kabilang siya sa pasisilungin ni Allah sa araw ng paghukom. Ito ay kahalintulad sa kwento ni Yusuf alayhi salatu wassalam, si Propeta Yusuf, na kung saan siya ay inimbitahan ng rena sa kanyang kapanahunan nung gumawa ng zina, ngunit siya ay tumanggi. Dahil sa kanyang pagtanggi, siya ay nakulong ng halos 8 to 10 years sa isang kulungan.
Si Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Ang propetang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propetang ibinigay ni Allah ang kalahati ng kagandahan. Kung meron mang pinakamagandang taong nabuhay sa mundo, walang ibang tao yun kundi si Propeta Yusuf alayhi salam. Ang kalahati ng kagandahan ay ibinigay sa kanya at ang kalahati nito ay ibinigay sa mga tao. At yun ang ating pinaghahati-hatian. Pang-anim, kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang isang tao na siya ay nagbigay ng sadaka. Yung kanang kamay niya nagbigay ng sadaka na hindi na alam ng kanyang kaliwang kamay kung anong ibinigay ng kanyang kanan. Anong ibig sabihin? Sabi ng Propeta Muhammad, "Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu." Sabi ng Propeta Muhammad. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng sadaka na walang nakakaalam. Ilan sa mga tao ngayon na kapag nagbibigay ng sadaka, kailangan isulat sa whiteboard. Si ganito, ganyan, si Fulan nagbigay ng 1,000 o 100,000, nakalagay, nakapaskil sa harap ng whiteboard. Minsan binobroadcast pa, si ganito, si Fulan nagbigay ng 1,000,000. Di ba? Kaya naman sa atin, sa pagiging Muslim natin, pinakamahalaga yung pagiging sincere ng isang tao. Hindi magbibigay ka ng sadaka, bibigyan ko to ng sadaka. Bakit? Kasi alam ko, sa balang araw, makakatulong ito sa akin. Wala kang personal na interest sa kanya, kaya ka magbibigay ng sadaka. Hindi mo ipapangalandakan sa mga tao, nagbigay ako ng sadaka. Ha? 1,000,000 binigay kong sadaka. Hindi yun, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sabi ng Propeta Muhammad, kabilang sa mga taong pasisilungin ni Allah, yung nagbigay ng sadaka, na hindi alam at hindi ka nambubuy-buy, hindi ka nalunumbat sa mga tao, nagbigay ako sa iyo ng sadaka, ha? Bigyan mo ako ng pabor. Walang ganon sa Islam, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Magbigay ka ng sadaka na hindi mo kinikwenta at hindi mo pinangangalandakan sa tao, maliban kung kailangan. Katulad halimbawa, magbigay ka ng sadaka para ang mga tao makita nilang na nagbibigay ng sadaka para sumunod sila sa iyo, okay lang. Pero ang ipagmalaki mo, ang unang tao, kabilang sa 3 unang taong kakalid ka rin ang kanilang mukha sa araw ng paghukom sa impyerno, ay ang isang tao na binigyan ni Allah ng kayamanan. Sabi ni Allah, aking alipin, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyong kayamanan? Binigyan kita ng kayamanan. Sabi ng taong iyon na kanyang alipin, ya Allah, binigyan mo ako ng kayamanan at ginastos ko ito. Namigay ako sa ganito ganyan. Ibinigay ko para lamang sa iyo. Sabi ni Allah sa kanya, sinungaling ka. Ngunit ikaw ay nagbigay para sabihin ng mga tao, ikaw ay mayaman. Nagbigay ka sa mga tao para sabihin ng mga tao, ikaw ay karim, ikaw ay mapagbigay, ikaw ay generous. Kaya uutusan siya, ang anghel, utusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalad ka rin ang taong ito. Pauna, pabaliktad, at pauna ang kanyang muka sa impyerno. Yun ang isa sa mga unang kakalad ka rin na tao sa kabilang buhay, yung taong nagbigay ng sadaka para sabihin sa mga taong siya ay mayaman at siya ay mapagbigay at hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo ay magbibigay ng sadaka, kapatid, sa pananampalatayang Islam, as much as possible, huwag nating ipangalandakan. At huwag nating kwentahin, huwag nating ipamukha sa mga binibigyan natin ng sadaka na kailangan nila yon, nagmamakaawa sa iyo. Magbigay ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-7, kapatid, sa pananampalatayang Islam, at panghuli, ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad, ang isang tao, warajulun, zakarallahu khaliyan fafadat aina. Isang tao, isang lalaki, na naalala niya si Allah sa araw ng paghukom. Naalala niya si Allah sa lugar na walang tao kundi siya, sa isang kwarto, sa isang lugar na walang nakakakita sa kanya, at malayo sa pagpapakita ng tao. Naalala niya si Allah, at ang kadakilaan ni Allah, at parusa ni Allah, at gantimpala ni Allah, at dahil sa pagkatakot niya sa mga parusa ni Allah, ay lumuha o tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Diba? Ilan sa mga tao umiiyak lamang kapag may nakatingin. Ilan sa mga tao na umiiyak lamang kapag may mga emosyon
na nararamdaman na hindi naman, wala namang kinalaman sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang mata ang hindi mahahawakan at hindi makakaranas ng apoy ng impyerno. Una ay ang tao na naalala niya si Allah at natakot kay Allah at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. At pangalawang uri ng mata ay ang mata na nagbantay sa landas ni Allah sa digmaan upang pangalagaan ang kanyang mga kapatid na mujahidin. Kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito po yung uri ng tao, 7 uri ng tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na napakainit, kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang araw na yaon ay dahil ang araw ay lalapit sa tao hanggang halos isang dangkal na lang sa kanyang ulo. O halos isang dipa na lang sa kanyang ulo. At dahil sa init ng pagdating ng impyerno, at dahil sa init na ang lahat ng tao ay nasa isang lugar, at sila ay pinagpapawisan. Dahil dito, sobrang init sa panahon na yon at maghahanap ang tao ng masisilungan at walang silong maliban sa binanggit ko sa inyong silong ni Allah at 7 uri lamang ng tao hanggang 20 uri ng tao. Sabi ng mga pantas natin ang pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga uri ng tao ng ito. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nagpapatunay lamang, yung aking binanggit na hadith ay nagpapatunay lamang na ang isang Muslim sa kanyang pagiging Muslim ay nagpapahalaga sa mga katuruan ng Islam. Sapagkat ordinaryong Muslim ka lang na wala kang alam sa iyong pananampalataya, paano mo magagampanan ang mga responsibilidad o papaano ka mapapabilang sa mga taong ito? Kung ang Muslim na walang pakialam sa kanyang kapatid na Muslim, walang pakialam sa kanyang pamilya, natutulog, gumigising, kumakain, na ang Muslim niyang sa kanyang pagiging Muslim ay ang kanyang pangalan, paano tayo magiging concern sa ating relihiyon, kapatid sa pananampalatayang Islam? Paano tayo mapapabilang sa mga imam na makatarungan? Sa batang lumaki, sa binatilyong lumaki, sa pagsamba kay Allah. Sa dalawang taong naghihiwalay at nagkikita para kay Allah. Sa tao na kung saan ang kanyang puso ay nakalaan lagi sa masjid. Paano natin magagampanan ang mga gampanin ng Islam kung hindi tayo nag-aaral sa ating pananampalatayang Islam? Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pasisilungin niya sa araw na yaon, sa araw na walang silong maliban sa kanyang arsh, sa kanyang silong. Amin ya Rabbal Alamin. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong papapasukin niya sa kanyang paraiso. Amin ya Rabbal Alamin. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kasalanan natin, na alam nating kasalanan at yung mga kasalanang hindi natin alam na ating nagawa. Amin ya Rabbal Alamin.